Samantala, patuloy na sinundan ni Dende at Master Pogi si Super Boo na kinakain ng lahat ng cake sa buong syudad. Maya-maya pa ay napagod na si Dende sa paglipad at nabitiwan nito si Master Pogi, habang si Super Boo naman ay naghahanda ng wasakin ng Earth. Sa kaparehong sandali, tinanggal na nina Vegeta at Goku ang mga pod ng kanilang mga anak at kaibigan, at naging dahilan ito para bumalik si Super Boo sa kanyang mas mahina at bobo na anyo. Tuwang-tuwa ang mga Kai nang makita ang nangyayari. Pagkatapos ay iminungkahi ni Vegeta na pasabugin na lang nila ang lugar para makalabas sila, ngunit sinabi ni Goku na hindi pa rin sapat ang kanilang lakas para matalo si Super Boo kahit mas mahina na ito. Kaya naman, iminungkahi ni Goku ang fusion dance pero mariing tinanggihan ito ni Vegeta kasi daw nakakahiya. Ilang saglit pa ay bigla nilang napansin ang orihinal na Majin Buu sa isang pod at sobra silang nagtaka. Nagpasya silang basahin ang isipan ng matabang Buu at nalaman nila ang nangyari na pagkakahati nito sa dalawa noon. Kasunod nito, lumitaw si Super Boo sa loob ng kanyang isipan at sobrang ikinagulat ito ni Goku at Vegeta. Sinubukan ni Goku na saktan si Super Boo sa pamamagitan ng pagpapasabog ng Ki Blast sa loob ng utak nito pero hindi ito umubra. Dahil sa nangyari ay napilitan si Goku at Vegeta na kalabanin si Super Boo. Samantala sa labas, nagtataka sina Dende at Master Pogi kung bakit hindi gumagalaw si Super Boo at kung bakit bumalik ito sa pagiging pangit na mahina. Balik sa loob, nagpatuloy sina Goku at Vegeta sa pakikipaglaban kay Super Boo. Napasabog ni Goku at Vegeta si Super Boo at nilinis ang mga nagkalat na parte nito sa paligid, pero biglang tumubo muli si Super Boo na parang walang nangyari. Sa tuwing inaatake nila si Super Boo, lumalabas lang ito sa ibang lugar ng walang pinsala. Nainis si Vegeta at walang habas na umatake, pero agad itong inawat ni Goku. Pagkatapos nun ay si Goku naman ang umatake gamit ang malakas na energy wave, at nakagawa siya ng malaking butas. Kaagad na pinigilan ni Super Boo sina Goku at Vegeta sa paggawa ng paraan para makatakas, at nagpasya na si Super Boo na higupin na sina Goku at Vegeta ng tuluyan. Nagmamadaling lumapit si Goku kay Vegeta para iligtas ito mula sa laman na humihigop dito. Pagkatapos ay pinasabog ni Goku si Super Boo gamit ang Ki Blast, pero muli lang itong bumalik at gumanti ng sipa. Pilit na tinatakasan ni Goku si Super Boo pero hindi niya ito magawa, kaya nagpakawala na lang siya ng maraming Ki Blast sa paligid. Agad na pinrotektahan ni Super Boo ang matabang Boo na nasa pod, at nakita ito ni Vegeta. Hindi nagtagal, napagod na si Goku at tumigil sa pag-atake, kaya nilapitan na ito ni Super Boo para tapusin. Pero pinigilan ni Vegeta si Super Boo sa pamamagitan ng pagbabanta, na bubunutin niya ang pod ng matabang Boo. Nakalimutan ni Super Boo si Goku at nagsimulang sumigaw kay Vegeta, nagmamakaawa na wag itong bunutin at sinabing, kung puputulin mo ito, hindi na ako magiging ako. Dahil sa sinabi ni Super Boo ay lalong naging interesado si Vegeta sa kung ano ang mangyayari, at tuluyang binunot ang pod ng matabang Boo. Bumagsak si Super Boo sa lupa at natunaw. Sa labas, kabadong pinapanood ni Dende at Master Pogi ang pagsigaw ni Super Boo sa matinding sakit. Samantala, nagmamadaling kinuha ni Goku at Vegeta ang mga pod ni Gohan, Goten, Piccolo, at Trunks at lumipad ng mabilis. Kaso habang lumilipad ay biglang uminit ng sobra ang paligid dahil sa steam na inilalabas ng nagbabagong anyo na si Super Boo. Ilang saglit pa, isang rumaragasang steam ang umangat mula sa ilalim, at dahil dito ay natuklasan nila na may butas sa itaas. Kaso nang sandaling lalabas na sila sa butas ay bigla itong nagsara. Sinubukan ni Goku na buksan ito gamit ang salitang Open Sesame pero walang epekto. Hindi nagtagal, muli silang nakaramdam ng pagyanig at agad nilang napagtanto na paparating na muli ang steam. Inabangan ni Goku ang steam at nang bumukas na ang butas ay ginamit niya ang kanyang Kamehameha Wave para sandaling pigilan ang steam. Matagumpay silang nakatakas sa isa sa mga butas ng ulo ni Super Boo at muling nagbalik sa kanilang normal na laki. Ganun pa man, sa sandaling dadalhin na nila sina Gohan sa ligtas na lugar, bigla nilang naramdaman na muling lumalakas si Super Boo. Labis silang nagtaka dahil ang inaasahan nila ay magiging mas mahina si Super Boo dahil inalis na nila ang mga nahigop nito. Nagsimulang mag-transform si Super Boo at naging doble ang laki nito kaysa sa dati. Pagkatapos ay patuloy pa itong nag-transform sa ibang anyo. Sa sagradong mundo, labis ang takot ni Kibito Kai habang sinasabi na si Super Boo ay bumabalik sa normal. Pagkatapos nun ay pinakita si Super Boo na naging mas maliit at mukhang mas mahina. Nang makitang lumiit si Super Boo, naisip ni Goku at Vegeta na mas malakas na sila dito at makakaya na nila itong kalabanin. Gustong banatan ni Master Pogi ang maliit na Boo, ngunit pinayuhan siya ni Dende na wag ituloy. Habang sina Goku at Vegeta naman ay hindi sigurado kung mas lumakas o mas naging mahina ba si Super Boo dahil sa pagbabagong anyo. Hindi pa rin nagkakamalay sina Gohan at nagtataka sina Goku at Vegeta kung bakit. Sa sagradong mundo, tinatanong ni Tandang Kai si Kibito Kai kung ito ba ang tunay na anyo ni Majin Buu.
Sinabi ni Kibito Kai na oo, at ikinwento ang kasaysayan ni Bo. 5 milyong taon na ang nakalipas, ang universe ay nasa panahon ng kapayapaan, sa ilalim ng pagbabantay ng Grand Supreme Kai at ng kanyang 4 na nasasakupan, ang mga Supreme Kai ng Kanluran, Hilaga, Timog, at Silangan. Subalit, nawasak ang kapayapaan dahil kay Majin Buu, na nilikha ng masamang salamangkerong si BBD, bilang sandata ng sukdulang pagkawasak. Kahit hindi niya pagganap na makontrol ang kanyang halimaw, ipinadala ni BBD si Buu upang wasakin ang maraming mundo, bago niya ito isinabak sa labanan laban sa mga Supreme Kai. Ang unang nakalaban ni Buu ay ang West Supreme Kai at madali niya itong napatay. Pagkatapos ay nilabanan naman ni Buu ang North Supreme Kai, at tulad ng nauna ay madali niya rin itong napatay. Ang South Supreme Kai ay nagbigay ng mas magandang laban, at nagawa pang mapunit ang isa sa mga braso ni Buu, ngunit muling pinatubo ng masamang nilalang ang kanyang braso at tinalo ang Supreme Kai. Ang South Supreme Kai ang naging unang biktima ng paghigop na teknik ni Buu, na nagresulta sa pagkakaroon nito ng anyo na malaki ang katawan na ipinakita niya sa Earth. Dahil naging mas malakas na si Buu, binugbog na lang nito ang East Supreme Kai na si Shin. Ganun pa man, bago pa mapatay si Shin ay dumating ang Grand Supreme Kai at pinatay nito si Buu. Kaso ilang saglit lang ay muling nabuhay ang mga laman ni Buu at binalot nito ang Grand Supreme Kai para higupin. Ganun pa man, ang pagsipsip na ito ay nagpabago kay Buu sa kanyang mataba at masayahing anyo. Di nagtagal, ikinulong ni BBD si Buu, at winasak naman ng East Supreme Kai ang salamangkero, na panandali ang nagpatigil sa banta ni Buu. Napagtanto ni Tandang Kai, na ginawang mahina si Buu ng mabuting kaluluwa ng Grand Supreme Kai na hinigop nito. Kinumpirma ito ni Kibito Kai, at malungkot na sinabi na dahil wala na ngayon ang impluwensya ng Kai sa loob ni Buu, bumalik na ito sa pagiging purong masama. Samantala, kumilos na si Kid Buu at sumigaw ng napakalakas. Pagkatapos ay bigla itong nagpakawala ng Calamity Blaster, na agad na inilihis ni Vegeta. Nagalit si Vegeta kay Kid Buu dahil gusto nitong pasabugin agad ang Earth nang hindi man lang sila nilalabanan. Galit na tinawag ni Vegeta na duwag si Kid Buu at hinamon nito na maglaban. Tumawa lang si Kid Buu at gumawa ng napakalaking energy ball, na sapat ang lakas para wasakin ang planeta ng 10 beses. Nang makita ang nangyayari, sinabihan ni Tandang Kai si Kibito Kai na puntahan sina Goku at Vegeta at ibigay ang kanyang hikaw. Samantala, nang mapagtantong hindi nila kayang pigilan ng pagsabog, sinabihan ni Goku si Vegeta na kunin ang kanilang mga anak at si Piccolo, para maisama nila ito sa kanyang instant transmission. Kaso tanging sina Master Pogi at Dende lamang ang kanilang nakuha, dahil masyadong mabilis ang atake ni Kid Buu na nasa likod lang nila. Nahihirapan si Goku na makapag-concentrate sa instant transmission, pero buti na lang ay biglang lumitaw si Kibito Kai at dinala silang lahat sa sagradong mundo. Samantala, sumabog ang Earth, at namatay sina Piccolo at ang mga bata na naiwan dito. Sa sagradong mundo, natuwa si Tandang Kai na ligtas ang lahat, ngunit si Vegeta ay galit na galit dahil sina Dende at Master Pogi ang iniligtas ni Goku imbes na ang kanilang mga anak. Samantala, si Kid Buu na nasa labas na ng kalawakan ay nagsisimula ng mabuong muli. Balik sa sagradong mundo, malungkot na ibinalita ni Tandang Kai sa lahat ang pagsabog ng Earth, at ang pagkamatay ni na Piccolo, Gohan, Goten at Trunks. Ganun pa man, hindi naniniwala si Master Pogi na nawasak ang Earth dahil iniisip nito na nasa Earth pa rin sila at tinawag na kupal na matanda si Tandang Kai. Agad na sinabihan ni Dende si Master Pogi na huwag magsalita ng masama tungkol sa mga Kai dahil sila ay mga Diyos, at ipinaliwanag na wala sila sa Earth kundi nasa planeta ng mga Kai na isang banal na lugar. Kaso hindi pa rin naniwala si Master Pogi at inisip lang na nasa isang panaginip siya dahil ayon sa kanya ay imposibleng may mas malakas pa sa kanya. Iniisip niyang hindi totoo ang mga taong naroon. Pagkatapos ay naisip niya na kaya niyang lumipad kaya tumakbo siya sa dulo ng isang burol at tumalon. Pero lumagapak siya sa lupa at namilipit sa sakit. Muling nagalit si Vegeta kay Goku dahil sa pagliligtas nito sa walang kwentang kupal na si Master Pogi. Pagkatapos nun ay nakita nilang lahat sa bolang kristal na muling nabuo si Kid Buu at gumamit ng instant transmission. Pumunta si Kid Buu sa mga kalapit na planeta at walang awa itong pinasabog. Kinilabutan silang lahat sa dami ng mga buhay na pinapatay ni Kid Buu. Gayunpaman, sinabi ni Dende na maibabalik nila ang lahat kung hihilingin nila sa Elder Namek na gamitin ang mga Dragon Ball ng Namek. Sinabi ni Goku na hindi niya magagamit ang instant transmission para dalhin sila sa New Namek dahil hindi niya maramdaman ang mga Namekian sa sobrang layo. Sinabi ni Kibito Kai na kaya niyang dalhin silang lahat sa New Namek o sa anumang planetang gusto nila gamit ang kanyang Kai-Kai technique. Natuwa na sana ang lahat, kaso sinabi ni Tandang Kai na hindi dapat gamitin ang mga Dragon Ball para sa ibang mga planeta dahil nakakasira ito sa balanse ng kalikasan. Ipinaalala ni Goku kay Tandang Kai ang dati niyang pangako na ipapahalik siya sa isang babaeng taga-Earth para pumayag ito na ibalik ang Earth gamit ang mga Dragon Ball.
Nahulaan ni Vegeta na si Bulma ang tinutukoy na babae ni Goku, at sobrang nagalit. Biglang sumigaw si Kibito Kai na tumingin sila sa bolang kristal, at nakita nilang lahat na nagpapatuloy pa rin si Kid Buu sa pangwawasak. Ang sunod na planetang pinuntahan ni Kid Buu ay ang Grand Kai Planet na kinaroroonan ni Krillin at Yamcha. Balik sa sagradong mundo, inutusan ni Tandang Kai si Kibito Kai na ibigay na niya ang kanyang pares ng hikaw kina Goku at Vegeta, para muling makapagsanib ang dalawa at matalo si Kid Buu. Ngunit tinanggihan ni Goku at Vegeta ang alok at dinurog ang bawat hikaw. Samantala, pagdating sa planeta ng Grand Kai, dumiretso si Kid Buu sa lugar kung saan nagsasanay ang mga mandirigma. Inakala ni Paikan at Olibo na mahinang nilalang si Kid Buu, kaya pinagtripan nila ito at pinagtawanan. Nagalit si Kid Buu at sumigaw ng napakalakas. Pinagtulungan na atakihin ni Paikan at Olibo si Kid Buu, pero mabilis lang silang natalo nito. Pagkatapos ay si Krillin naman ang sumubok na kalabanin si Kid Buu, pero hindi rin siya umubra dito. Dahil wala nang makapigil sa kanya, naghanda na ng isang shocking ball si Kid Buu para wasakin ang planeta ni Grand Kai. Sa sagradong mundo, sinabi ni Goku na kapag namatay muli sina Krillin at Yamcha ay tuluyan na itong mawawala. Dahil sa sinabi ni Goku ay iminungkahi ni Vegeta na tawagin na lamang nila doon si Kid Buu gamit ang kanilang enerhiya para hindi madamay ang mga inosenteng naroon. Sumang-ayon si Goku at nagsimula na silang magpalakas ni Vegeta. Samantala, pinatamaan ni Krillin at Yamcha ng energy blast ang shocking ball ni Kid Buu, pero lalo lamang itong lumaki. Ganun pa man, nang maramdaman ni Kid Buu ang enerhiya ni Goku at Vegeta, hindi nito itinuloy ang pagwasak sa planeta ni Grand Kai at mabilis na nag-teleport sa planeta ng Supreme Kai. Gusto ni Goku na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa laban, kaya sinabihan niya si Kibito Kai na i-teleport palayo sa planeta ang iba. Sinabi ni Dende kina Goku at Vegeta na gawin ang lahat sa laban, bago umalis kasama sina Kibito Kai at Tandang Kai. Pagdating sa malayong planeta, agad na inihanda ni Tandang Kai ang bolang kristal para panoorin ang laban ni Goku at Vegeta, na magdidikta ng kapalaran ng universe. Samantala, naglaro ng papel gunting bato sina Goku at Vegeta para malaman kung sino ang unang lalaban kay Kid Buu. Nanalo si Goku kaya walang nagawa si Vegeta kundi ang bumalik sa normal at manood sa Gedli. Handa na si Goku na kalabanin si Kid Buu pero nagulat siya nang makitang natutulog pala ito. Nainis si Goku at itinaas ang kanyang lakas sa Super Saiyan 2. Nagising naman si Kid Buu at sumigaw na parang gorila. Samantala, nakaakyat na si Master Pogi sa itaas ng bangin at nakita nito si Kid Buu. Hindi nakasama si Master Pogi at ang kanyang aso kina Kibito Kai sa pag-alis kaya mananatili sila sa planeta habang nagaganap ang laban. Sa planeta ng Grand Kai, sinusubaybayan din ni Krillin, Yamcha, Paikan at Olibo, ang magaganap na laban sa pamamagitan ng antena ni Kaiosama at West Kai. Balik sa sagradong mundo, nainip na si Goku sa paghihintay na matapos si Kid Buu sa pagsigaw, kaya inatake na niya ito. Pinasabog ni Goku si Kid Buu gamit ang malakas na energy blast at inakala ni Master Pogi, Yamcha at Krillin na nanalo na si Goku. Ganun pa man, muling nabuo si Kid Buu mula sa usok ng pagsabog, kaya muling nagpatuloy ang laban. Ibinubuhos na ni Goku ang lahat ng kanyang makakaya laban kay Kid Buu, gamit ang kanyang anyong Super Saiyan 2, ngunit hindi niya mapabagsak si Kid Buu. Hindi nagtagal ay tuluyan ang nakalamang si Kid Buu, at ibinaon nito si Goku sa malaking bundok. Inakala ni Kid Buu na panalo na siya at nagsimulang magdiwang, pero biglang nahati sa gitna ang bundok at lumabas dito si Goku. Namangha si West Kai sa lakas ni Goku at tinanong si Kaiosama kung sino ang kalaban nito. Nang sabihin ni Kaiosama na si Majin Buu ay hindi makapaniwala si West Kai. Sa laban, sinuntok ni Goku at Kid Buu ang isa't isa ng napakalakas sa muka at sa sobrang lakas nito ay nagkaroon ng malawakang pagkasira sa buong planeta. Pagkatapos ay gumawa si Kid Buu ng napakalaking energy ball at hinigup lang nito ang pinakawalang energy blast ni Goku. Ibinato ni Kid Buu ang energy ball kay Goku pero nagawa itong mailihis ni Goku. Ganun pa man, kinontrol ni Kid Buu ang energy ball pabalik at kahit naiwasan ito ni Goku ay nagawa naman itong mapinsala ang planeta. Labis na natakot si Dende na matatalo na si Goku, pero sinabi sa kanya ni Tandang Kai na wala sa hitsura ni Goku ang mukhang magpapatalo. Sa laban, napilitan na si Goku na gamitin ang kanyang pinakamalakas na anyo, na Super Saiyan 3. Ipinagpatuloy ni Goku ang pakikipaglaban kay Kid Buu habang naka Super Saiyan 3. Samantala, pinakita na nakasubaybay ang buong universe sa laban ni Goku. Sa impyerno, ang mga dating kalaban ni Goku ay masusing nanonood ng laban sa isang dambuhalang kristal na bola, at dito ay hindi matanggap ni Frieza at Cell na malayo na ang lakas ni Goku sa kanila.
Ipinagmalaki ni Bobby D na siya ang lumikha kay Majin Buu at namangha ang lahat sa kanya. Ganun pa man, sikretong ipinagdarasal ni Bobby D na sana ay matalo ni Goku si Buu dahil sinuwi siya nito at pinatay. Patuloy na tumitindi ang laban, ngunit halos maubusan na ng lakas si Goku sa pakikipaglaban kay Kid Buu. Nagdesisyon si Goku na ibuhos na ang kanyang natitirang lakas sa isang malakas na Kamehame Wave para kay Kid Buu. Sa kasamaang palad, nabuhay pa rin si Kid Buu at nagsimulang magpaulan ng Energy Blast kay Goku. Sinubukan ni Goku na muling mag-power up pero bigla siyang bumalik sa normal at bumagsak. Agad na nilapitan ni Vegeta si Goku para kamustahin at nang malaman niyang wala na itong lakas para lumaban, napilitan na si Vegeta na palitan si Goku sa pakikipaglaban kay Kid Buu. Mabilis na nakalamang si Kid Buu at binugbog nito si Vegeta at inasar sa pamamagitan ng pagsayaw. Nagalit si Vegeta at pinasabog si Kid Buu pero paulit-ulit lang itong nabuo. Pinatalsik ni Kid Buu si Vegeta sa gilid ng bangin at sinundan para patayin. Ganun pa man, inatake ni Goku si Kid Buu para iligtas si Vegeta. Sinabi ni Goku na hindi pa natatapos ang laban nila ni Kid Buu at nag-power up hanggang sa Super Saiyan 3. Ipinagpatuloy ni Goku ang kanyang laban kay Kid Buu, habang si Vegeta naman ay nagsimulang magbalik tanaw sa nakaraan. Nagbalik sa alaala ni Vegeta ang panahon noong una niyang makilala si Goku sa Earth at ang kanyang pagkadismaya dahil kahit na siya ang mas malakas noon, hindi pa rin niya matalo si Goku kahit anong pagsisikap niya. Sunod niyang naalala ang kanilang pakikipaglaban sa Namek at kung paano tinalo ni Goku ang mga kalaban at naging Super Saiyan. Gumuho ang mundo ni Vegeta sa paniniwalang ninakaw ni Goku ang kanyang karapatan na maging unang Super Saiyan. Pagkatapos ay naalala naman ni Vegeta kung paano siya naging isang Super Saiyan at lumakas ng husto, pero nanatili pa rin na mas malakas sa kanya si Goku. Inisip niya noon na ang pagmamahal ng pamilya at mga kaibigan ang tumutulak kay Goku na malampasan ang limitasyon, pero nang magkaroon na rin siya ng sariling pamilya, hindi pa rin siya naging mas malakas. Inamin ni Vegeta na dati siyang naging masama at lumaban para sa kasiyahan ng pagpatay, samantalang si Goku ay laging nagpapakita ng awa at lumalaban lamang para maging mas malakas. Habang nakatingin kay Goku na nakikipaglaban pa rin kay Kid Buu, tinanggap na ni Vegeta na si Goku ang pinakamahusay, at sinabi na tiwala siyang matatalo nito si Kid Buu. Nagpatuloy ang laban ni Goku at Kid Buu at mas lalo pa itong tumindi. Samantala, pinakita na nanonood pa rin ang buong universe sa laban. Maya-maya pa ay pinatamaan ni Goku at Kid Buu ng Kamehame Wave ang isa't isa. Muling nagpakawala si Kid Buu ng isang Kamehame Wave at nagawa naman itong harangin ni Goku. Habang natatakpan pa ng usok, gumanti si Goku ng Ultimate Kamehame Wave at naputol niya ang kaliwang braso ni Kid Buu. Pagkatapos nun ay muling nagpatuloy sa paglalaban sina Kid Buu at Goku. Nagpakawala si Goku ng maraming malalakas na Ki Blast para durugin si Kid Buu, pero nagawa ni Kid Buu na maibalik ang lahat ng ito. Pinatalsik ni Goku si Kid Buu sa lupa at pinasabugan ito ng malakas na energy wave. Kaso nabuhay pa rin si Kid Buu at hinila nito si Goku sa ilalim ng lupa, kung saan ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalaban. Muli na namang nag-regenerate si Kid Buu, kaya napagtanto ni Goku na walang pinatutunguhan ang kanyang pakikipaglaban dito. Nang lumapit si Vegeta ay sinabihan ito ni Goku na mamaya na lang sila magpalit dahil kaya niya pang lumaban. Sumagot si Vegeta na alam naman niyang walang balak si Goku na makipagpalit sa kanya dahil alam nitong wala siyang pag-asang manalo. Sinabi ni Goku na kailangan niya ng 1 minuto para maibalik ang kanyang lakas at pagkatapos ay matatalo na niya si Buu. Sumagot naman si Vegeta na siya na muna ang lalaban kay Kid Buu para bigyan si Goku ng 1 minuto. Binalaan siya ni Goku na dahil patay na siya, tuluyan na siyang maglalaho kapag namatay siyang muli. Sinabi ni Vegeta na kung hindi siya makakatagal ng 1 minuto laban kay Buu, marahil ay nararapat lang siyang maglaho. Pagkatapos ay nag-power up siya sa kanyang anyong Super Saiyan 2 at sinimulang atakihin si Buu, habang si Goku naman ay nagsimulang mag-ipon ng lakas. Ginawa ni Vegeta ang lahat ng kanyang makakaya at nagpakawala ng sunod-sunod na energy blast, ngunit hindi ito umubra kay Kid Buu na inatake siya mula sa likod. Paulit-ulit na binugbog ni Kid Buu si Vegeta, ngunit hindi ito sumusuko at patuloy na bumabalik upang lumaban. Nagulat si Kid Buu nang makabangon pa si Vegeta matapos tamaan ng isang Ki Blast sa muka. Muling nag-power up si Vegeta at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Kid Buu. Pero hindi rin nagtagal ay tuluyan ang naubos ang kaunting lakas na natitira kay Vegeta at sinimula na itong sakali ni Kid Buu. Hinigpitan pa lalo ni Kid Buu ang pagsakal kay Vegeta at kinuryente ito gamit ang kanyang enerhiya. Nang sinubukan ni Vegeta na magpumiglas, sinimula ni Kid Buu na ihampas ito ng malakas sa lupa.
Sa ibang mundo, nagpa siya sina Kibito Kai at Dende na bumalik sa sagradong mundo para tulungan si Goku. Pero pinigilan sila ni Tandang Kai na sinasabing wala silang magagawa laban sa lakas ni Kid Buu at baka maging pabigat lang sila kay Goku. Balik sa laban, patuloy pa rin si Kid Buu sa pagpapahirap kay Vegeta. Nang papatayin na ni Kid Buu si Vegeta na bumalik na sa kanyang normal na anyo, biglang lumitaw si Master Pogi. Akala ni Master Pogi ay nananaginip lang siya, kaya buong tapang niyang hinarap si Kid Buu. Nang makita ito ni Goku, nabigla siya at halos hindi makapaniwala. Ganun pa man, dahil kay Master Pogi ay iniwan ni Kid Buu si Vegeta. Nilapitan ni Master Pogi si Kid Buu para lang asarin. Nagalit ng husto si Kid Buu at inatake si Master Pogi pero nakaiwas ito. Natawa si Goku at humanga sa estilo ni Master Pogi. Ilang sandali pa ay biglang namilipit si Kid Buu sa sakit ng ulo at nagulat silang lahat. Akala ni Master Pogi ay ang malakas niyang enerhiya ang nagdudulot ng sakit kay Kid Buu, kaya nagsimula siyang magyabang. Samantala, sinabi ni Vegeta kay Goku na gamitin ang pagkakataong ito para makapag-ipon ng enerhiya. Habang nag-iipon ng enerhiya si Goku ay biglang iniluwa ni Kid Buu ang mabait na Majin Buu. Dito na napagtanto ni Dende na pinipigilan pala ng matabang Majin Buu si Kid Buu na saktan si Master Pogi. Napagtanto rin ito ni Master Pogi at pilit na ginising ang kaibigan niyang si Majin Buu. Nang hindi nagising ang matabang Majin Buu, inakala ni Master Pogi na pinatay na ito ni Kid Buu at sobrang nagalit. Muli niyang hinamon si Kid Buu, pero hindi niya alam na pwede na siyang patayin ito dahil wala na ang kabutihan nito sa loob. Pinaulan na ni Master Pogi ng atake si Kid Buu pero hindi man lang ito natinag. Ginantihan ni Kid Buu ng mahinang suntok sa ilong si Master Pogi at labis itong namilipit. Nang papatayin na ni Kid Buu si Master Pogi ay nakialamang mabait na Majin Buu. Sinabi ng mabait na Majin Buu kay Kid Buu na tigilan si Master Pogi, pagkatapos ay nagsimula na silang maglaban. Samantala, sinabihan ni Vegeta si Goku na bilisan ang pag-iipon ng enerhiya, pero sa halip na makapag-ipon ng enerhiya ay biglang bumalik si Goku sa kanyang normal na anyo. Pagkatapos ay pinakita na patuloy pa rin ang paglalaban ni Majin Buu at Kid Buu. Nagsimula nang mawasak ang sagradong mundo dahil sa mga patuloy na paglalaban. Galit si Vegeta kay Goku dahil hindi ito makapag-power up. Sinabi ni Goku na natuto siyang mag-Super Saiyan 3 habang patay siya at hindi niya alam na doble pala ang enerhiya na ginagamit nito kapag buhay pa ang katawan. Sa laban ng dalawang Buu, sumugod si Master Pogi para tulungan ang mabait na Buu pero hinampas lang siya ni Kid Buu ng galamay at tumalsik. Nagalit ang mabait na Buu at umatake ng agresibo pero madali lang siyang iniiwasan ni Kid Buu. Habang nagpapatuloy ang laban, sinabi ni Vegeta kina Dende at Kibito Kai na pumunta sa New Namek at hilingin na ibalik ang Earth. Kumontra si Tandang Kai pero nagawa din itong makumbinsi ni Dende. Tinanong ni Goku si Vegeta kung bakit gusto niyang ibalik na agad ang Earth at sumagot si Vegeta na oras na para iligtas naman ng Earth ang sarili nito. Samantala, nakarating na sina Dende at ang iba pa sa New Planet Namek. Pagdating ni Dende, sinalubong siya ng maayos ng kanyang mga kalahi at nalaman niyang naipon na ng mga ito ang mga Dragon Ball. Tinanong ni Dende si Vegeta kung ano ang eksaktong hihilingin at sinabi ni Vegeta na ibalik ang Earth at lahat ng namatay na naninirahan dito simula sa 25th World Martial Arts Tournament, maliban sa mga masama. Pero biglang naalala ni Dende na isa lamang ang kayang buhayin ni Purunga sa bawat kahilingan. Ganun pa man, masayang sinabi kay Dende ni Elder Mori na pinalakas na nila ang kapangyarihan ni Purunga pagkatapos ng matinding labanan kay Frieza. Ipinaalam ni Dende kay Vegeta ang magandang balita at itinuloy na ang pagtawag kay Purunga para gawin ang paghiling. Unang hiniling ni Dende kay Purunga ang pagbalik sa Earth. Sunod ay hiniling naman niya ang pagbuhay sa mga taong namatay magmula sa ginanap na huling tournament hanggang sa sumabog ang Earth. Tinupad ni Purunga ang kahilingan pero sinabi nito na medyo matatagalan. Samantala sa laban, pinagtulungan ng kalabanin ni na Master Pogi at Majin Buu si Kid Buu, pero nanatili pa rin ang malaking kalamangan nito sa kanila. Maya-maya pa ay naramdaman ni Goku at Vegeta na mabilis na bumababa ang enerhiya ni Majin Buu, at labis silang nag-alala na baka hindi na ito tumagal sa laban. Buti na lang ay natapos na ni Purunga ang pagbuhay sa lahat at nagulat si Goku nang mabuhay din si Vegeta dahil ibig sabihin ay kabilang na ito sa mga mabuting tao. Pagkatapos ay pinakita na nagulat din ang iba sa kanilang muling pagkabuhay. Those are gone. Maybe so, but we really are back. Samantala, habang patuloy na binubugbog ni Kid Buu si Majin Buu, sinabi ni Vegeta kay Goku ang kanyang plano na gamitin ang enerhiya ng mga tao sa Earth para makagawa ng Spirit Bomb.
Balik sa Earth, habang nagsasaya ang lahat sa kanilang muling pagkabuhay, nagtataka naman sina Piccolo kung ano ang nangyari kay Super Boo at naisip ni Trunks na baka natalo na ito ni Master Pogi. Sa The Lookout, masaya ang lahat na nabuhay silang muli, at si Krillin ay sinalubong ng kanyang anak na si Maron. Ganun pa man, si Dabura na maraming ginawang kasamaan ay hindi na nabuhay at nagpaalam na kina Chi-Chi, Bulma at Videl. Sa laban, nilalampaso na lang ni Kid Buu ang mabuting Majin Buu. Samantala, nag-aalangan si Goku kung magiging sapat ba ang lakas ng Spirit Bomb para talunin si Kid Buu, pero sinabi sa kanya ni Vegeta na kukunin nila ang lahat ng enerhiya na pwede nilang makuha mula sa mga tao para maging malakas ang Spirit Bomb. Pagkatapos nun ay hiniling ni Vegeta kay Kibito Kai na makausap ang mga mamamayan ng Earth, ngunit sinabi ni Kibito Kai na hindi ito maaari. Biglang nagsalita si Kaio-sama at sinabi na pwede niya silang tulungan. Sa tulong ni Kaio-sama, kinausap ni Vegeta ang mga mamamayan ng Earth at sinabing may isang grupo ng mga mandirigma na nakikipaglaban kay Kid Buu sa ibang planeta pero maliit lamang ang tsansang manalo. Ganun pa man, kung itataas nila ang kanilang mga kamay ay magagawa nilang makapagbahagi ng enerhiya na pwedeng magamit para matalo si Kid Buu. Pagkatapos kausapin ni Vegeta ang mga tao, lumipad si Goku sa himpapawid at nagsimulang kolektahin ang enerhiya para sa Spirit Bomb. Agad na nagtaas ng kamay ang grupo ni na Piccolo, kaya mabilis na lumaki ang Spirit Bomb. Nang magtaas na rin ng kamay ang mga nasa lookout ay lalo pang lumaki ang bola ng enerhiya, at humanga si Tandang Kai at ang iba pa. Ganun pa man, sinabi ni Kaio-sama na mabagal pa rin ang paglaki ng Spirit Bomb at tila may problema. Samantala, mas lalo pang tumindi ang laban sa pagitan ng dalawang Buu. Tinamaan si Majin Buu ng malaking energy ball na pinakawala ni Kid Buu, at nagdulot ito ng matinding kaba kay Vegeta. Sa kabutihang palad, nakapag-regenerate muli si Majin Buu na naging 4, at pinagsusuntok nito si Kid Buu. Pagkatapos ay sinabi ni Goku kay Vegeta na hindi na lumalaki ang Spirit Bomb, at nalaman nila na hindi pala nagbibigay ng enerhiya ang ibang tao at tinawag pa nitong baliw si Vegeta. Nagalit ng husto si Vegeta at nagsimulang magwala. Samantala, nakawala si Kid Buu mula sa pag-atake ng 4 na Majin Buu. Muling naglaban ang dalawang Buu, pero ang mabait na Buu ay naubusan na ng enerhiya at tuluyang natalo. Susugod na sana si Vegeta para kalabanin si Kid Buu, pero pinigilan siya ni Kaio-sama at sinabihan na subukang pakiusapan muli ang mga mamamayan ng Earth. Kaso imbes na pakiusapan ay pinagbantaan lang ni Vegeta ang mga ito. Pinagtawanan ni Frieza at ng iba pa sa impyerno si Vegeta. Samantala, sinabihan ni Goku si Vegeta na subukang makiusap muli dahil malapit nang mapatay ni Kid Buu si Majin Buu. Sumunod si Vegeta at sinubukan muli na sabihan ng mga taga-Earth na magbigay pa ng enerhiya, ngunit patuloy na binaliwala ng mga kupal ang utos ni Vegeta. Nagpakumbaba si Vegeta at patuloy na pinakiusapan ng mga taga-Earth at humanga sa kanya ang lahat sa bagong Namek. Sa Earth, isang manong ang nagtaas ng kanyang kamay at ibinigay ang kanyang enerhiya, pero ang kasama nito ay nagmatigas pa rin at sinabing hindi niya ibibigay ang kanyang enerhiya. Narinig ni Vegeta na may mga taong nagsabi na siya ay demonyo at kakampi ni Bobby D, na labis niyang ikinagalit. Sa laban, hindi na makalaban si Majin Buu kaya binubugbog na lang ito ni Kid Buu. Maya-maya pa ay nagsawa na si Kid Buu sa pagbugbog kay Majin Buu kaya naghanda na siyang patayin ito. Binato ni Master Pogi si Kid Buu para mailigtas si Majin Buu. Kaso dahil sa ginawa ni Master Pogi ay nakita ni Kid Buu si Goku na may hawak na Spirit Bomb at sumugod siya patungo rito. Mabilis na hinarang ni Vegeta si Kid Buu para protektahan si Goku habang nag-iipon ng enerhiya, pero mabilis siyang natalo. Nagmakaawa na si Goku sa mga tao ng Earth na ibigay ang kanilang enerhiya dahil alam niyang hindi magtatagal ay mapapatay ni Kid Buu si Vegeta. Lahat ng mga taong nakakaalala sa boses ni Goku ay nagsimulang magbigay ng kanilang enerhiya tulad ng mag-amang Upa at Bora, Android 17, Tien Shinhan at Chaozu, Android 8 at Suno, at si Launch. Samantala, bugbog sarado na si Vegeta, pero pilit pa rin itong bumangon para pigilan si Kid Buu. Nagalit si Kid Buu at mas lalo pang binugbog si Vegeta. Sa Earth, nagpa siya ang grupo ni na Piccolo na maghiwa-hiwalay at sabihan ng mga tao na magtaas ng kamay para tulungan sina Goku. Kaso walang kahit na sino ang nakinig kay Gohan, at ganun din kina Goten at Trunks, habang nagtakbuhan naman ang mga tao nang makita si Piccolo. Samantala, patuloy pa rin na binubugbog ni Kid Buu si Vegeta, habang si Goku naman ay nagmamakaawa pa rin sa mga tao. Hindi nagtagal ay nagalit na si Master Pogi at sinabihan niya ang lahat na itaas ang kanilang mga kamay. Dahil dito, inakala ng mga tao na siya ang lumalaban kay Kid Buu, at sumunod ang mga ito. Give it everything you got. And from a battle that we can't even see.
Natawa na lamang si Piccolo sa nangyayari, habang sina Gohan, Goten at Trunks naman ay namangha. Salamat kay Master Pogi at nakalikom na si Goku ng isang napakalakas na Spirit Bomb, bago pa man mapatay ni Kid Buu si Vegeta. Nabuo na ni Goku ang Super Spirit Bomb at handa na niyang ihagis ito. Kaso napansin niya si Vegeta na nakahandusay pa sa lupa matapos mabugbog ng husto ni Kid Buu. Sinabi ni Vegeta kay Goku na hindi siya makagalaw at ihagis na ang Spirit Bomb nang hindi nag-aalala sa kanya. Sinamantala ito ni Kid Buu, nilapitan niya at tinapakan si Vegeta para gawing hostage. Hindi kayang patayin ni Goku si Vegeta kaya hindi niya maituloy ang kanyang gagawin. Nagsimulang patamaan ni Kid Buu si Goku ng mga bola ng enerhiya at walang magawa si Goku kundi indahin ito dahil hindi niya pwedeng bitawan ng Spirit Bomb. Nang tila nawawala na ang lahat ng pag-asa, nagising si Majin Buu at sinugod ng untog si Kid Buu. Pinigilan ni Majin Buu si Kid Buu at sinabihan si Master Pogi na ilayo si Vegeta. Nang patalsikin ni Kid Buu si Majin Buu gamit ang enerhiya, nagkaroon na ng pagkakataon si Goku na pakawala ng Spirit Bomb papunta kay Kid Buu. Sinalo ni Kid Buu ang Spirit Bomb at nagsimula silang magtulakan ni Goku. Sa Earth, naramdaman ni na Piccolo at Gohan ang pakikipaglaban ni Goku kay Kid Buu, at nagpasya silang magpunta sa lookout para mas masubaybayan pa ito. Balik sa sagradong mundo, nahihirapan si Goku na itulak ang Spirit Bomb kay Kid Buu dahil halos wala na siyang enerhiya. Sinabi ni Tandang Kai na kailangan ni Goku ng dagdag na enerhiya at hindi naman makapaniwala si Kibito Kai sa lakas ni Kid Buu. Naiinis naman si King Yema sa takbo ng mga pangyayari. Hiniling ni Vegeta kay Dende na puntahan si Goku at gamutin, pero sinabi ni Kibito Kai na wala na siyang sapat na enerhiya para makapag-teleport. Dahil dito ay sinabihan na lang ni Vegeta si Master Pogi na hilingin sa mga mamamayan ng Earth na magbigay pa ng enerhiya para palakasin ang Spirit Bomb. Binalaan ni Kaio-sama si Vegeta na mamamatay na ang mga tao kapag kinuhanan pa nila ito ng enerhiya. Dahil sa babala ni Kaio-sama, tumanggi si Master Pogi at sinabi na hindi niya kayang isakripisyo ang mga taong naniniwala at nagmamahal sa kanya. Susuko na sana si Vegeta nang biglang maalala niyang mayroon pa silang isang hiling na natitira sa mga Dragon Ball ng Namek. Kaya't hiniling ni Vegeta kay Dende na ibalik ang lakas ni Goku gamit ang huling hiling. Masayang tinupad ng pasensyosong si Purongga ang hiling at tuluyang nagbalik ang buong lakas ni Goku. Sakto namang ibinalik ni Kid Buu ang Super Spirit Bomb kay Goku. Agad na nag-Super Saiyan si Goku at buong lakas na itinulak ang Super Spirit Bomb kay Kid Buu. Natuwa ang lahat para kay Goku, pati na rin si Bobby D at ang iba pa sa impyerno. Sa pagkakataong ito, kahit anong pilit pa ni Kid Buu na itulak pabalik ang Super Spirit Bomb ay hindi na niya ito magawa. Inalala ni Goku ang lahat ng mga pangyayari dahil kay Buu, at buong pusong sinabi na nasiyahan siyang kalabanin ito, at nais niyang mabuhay itong muli bilang isang mabuting nilalang balang araw. Nagpaalam na si Goku kay Kid Buu at sinabihan na hihintayin niya ito, bago itulak kay Kid Buu ang Super Spirit Bomb ng tuluyan. Nang mawala na si Kid Buu, bumalik na sa normal si Goku, habang si Vegeta naman ay nagpabagsak na sa lupa para magpahinga. Pagkatapos nun ay nilapitan ni Goku si Vegeta, at nag-thumbs up sila sa isa't isa. Nagdiwang ang lahat sa bagong Namek sa pagkatalo ni Kid Buu, at ganun din si King Yema na nasa check-in station. Samantala, naramdaman ni na Gohan, Trunks, Goten, at Piccolo na patay na si Kid Buu, at labis nila itong ikinatuwa. Sa sagradong mundo, masayang ibinalita naman ni Master Pogi sa lahat ng tao sa Earth na tuluyan nang napatay si Kid Buu. Nagsigawan sa tuwa ang lahat at isinigaw ang pangalan ni Master Pogi, na ikinainis naman ni Videl na alam kung ano ang totoo. Pagkatapos, dumating sina Tandang Kai, Kibito Kai, at Dende sa sagradong mundo ng mga Kai upang sunduin si Goku at ang kanyang mga kasama. Pinagaling naman ni Dende sina Vegeta at Goku. Paalis na sana sila nang makita ni B ang matabang Majin Buu. Nais ni Master Pogi na pagalingin din si Majin Buu, pero galit siyang tinutulan ni Vegeta dahil sa mga posibleng panganib. Sinabi ni Vegeta na baka magalit muli ang matabang Majin Buu at lumikha ng isa pang Evil Buu, at muling malagay sa panganib ang mundo. Nagmakaawa si Master Pogi kay Vegeta at sinabing siya na ang bahala kay Majin Buu kung mapupunta ito sa Earth. Nagbanta si Vegeta na papatayin niya si Master Pogi kasama si Majin Buu kung hindi ito makikinig sa kanya. Pinigilan ni Goku si Vegeta at ipinaalala na kung hindi dahil sa matabang Majin Buu na nagligtas kay Vegeta at kay Master Pogi na bumuhat kay Vegeta palayo sa Spirit Bomb, wasak na sana muli ang buong Earth. Sunod ay sinabi ni Goku na gagamitin nila ang mga Dragon Ball para burahin ang alaala ng lahat ng tao tungkol kay Majin Buu para wala nang matakot sa kanya. Dahil dito, kahit labag sa loob ay pumayag na si Vegeta. Pagkatapos, silang lahat ay dinala pabalik sa lookout.
Pagdating doon, agad na sinalubong ng kani-kanilang mga pamilya sina Goku at Vegeta. Masaya si Videl na makita ang kanyang amang si Master Pogi, ngunit natakot ng husto ang lahat nang makita si Majin Buu. Agad namang ipinaliwanag ni Goku at Vegeta na bisita nila si Majin Buu. Humingi ng paumanhin si Goku sa lahat sa kanyang matagal na pagkawala at sinabing hindi na siya patay dahil binigyan siya ng buhay ni Tandang Kai para manatili na siya sa Earth ng permanente. Napaiyak si Chi-Chi sa labis na tuwa at sinabi ni Goku kay Chi-Chi na mahal niya ito. Gaya ng napagplanuhan, 6 na buwan ang lumipas, ipinatawag si Shenron at hiniling ni Goku na mawala sa isipan ng lahat ng tao sa Earth ang alaala tungkol kay Majin Buu. Dahil dun ay masaya na si Majin Buu at malayang nakakagala sa syudad. Nakakita si Majin Buu ng bata na kumakain ng ice cream at itinuro nito sa kanya kung saan makakabili. Umorder ng maraming ice cream si Majin Buu pero hindi niya alam na kailangan niyang magbayad ng pera para dito. Halos sumiklab siya sa galit nang bawiin ng manager ang ice cream sa kanya. Ganun pa man, napigilan niya ang sarili nang maalala niyang binalaan siya ni Master Pogi na huwag nang magagalit. Habang naghahanap ng pera, nakita niya ang isang boksingerong nagngangalang Pitbull Pit na hinahamon ng sino mang handang magbayad sa kanya. Sinabi ni Pitbull Pit na bibigyan niya ng mas malaking pera ang sino mang mananalo laban sa kanya. Nang banggitin ni Majin Buu si Master Pogi, may isang lalaki na nagboluntaryo na magbayad para makasali si Majin Buu. Agad na pinaulanan ng suntok ng kupal na boksingero si Majin Buu, pero nang gumanti ng mahinang hampas si Majin Buu ay tumilapon ang boksingero. Gamit ang napanalunang pera, binili ni Majin Buu ang lahat ng laman ng ice cream shop. Nagulat naman ang mga tindera dahil sobra ang pera na ibinayad sa kanila ni Majin Buu. Naupo si Buu sa isang upuan kung saan nakita niya si Bulma, na humingi ng tulong sa pamimili dahil tinakasan na ito ni Vegeta at Trunks sa sobrang tagal mag-shopping. Habang nasa tindahan sila ng alahas, gustong kainin ni Majin Buu ang mga diamante pero pinigilan ito ni Bulma. Sinubukan ni Pitbull Pit at ng kanyang manager na pagnakawan ng tindahan, pero natakot sila ng husto nang makita nila si Majin Buu. Binaril ni Pit si Majin Buu, pero ibinalik lang nito ang bala sa kanya at hindi nasaktan. Dumating sina Great Saiyaman at Great Saiyawoman, pero bago pa sila makakilos ay sumuko na ang dalawang kriminal dahil sa takot kay Majin Buu. Sa Mount Pauzo, sina Goku, Goten at Trunks ay naglalaro sa labas sa isang hot tub. Upang makaganti kay Goku sa paglubog sa kanila sa tubig, ginawa ni Goten at Trunks ang fusion dance. Nag-super saiyan si Goku para matapatan si Gotenks at nasira nila ang tub. Dahil sa nangyari ay nakita ng lahat ang puwet ni Goku at Gotenks. Hinabol ni Chi-Chi si Gotenks para paluin, habang si Goku ay nakatayo lang at nakadisplay ang puwet sa kanyang mga kaibigan. Naghahanda sina Chi-Chi, Gohan, at Goten na pumunta sa bahay ni Bulma para sa isang barbecue party, ngunit hindi nila mahanap si Goku. Si Goku ay nagpunta sa pugad ng Terrasor para makita ang pagpisa ng 4 na itlog nito, pero nakita niya ang isa sa mga itlog na nahulog sa gilid ng bangin, kaya nagpa siya siyang kunin ito. Kaso bigla siyang inatake ng magulang ng itlog, kaya napilitan siyang ibalik ang itlog sa gilid ng bangin. Labis na nagalit si Chi-Chi nang malaman mula kina Gohan at Goten na umalis si Goku para lang sa itlog. Ganun pa man, nagpa siya si Chi-Chi na isang tabi muna ang kanyang galit upang sila ay makapag-enjoy sa party. Balik sa pugad, kinukumbinsi ni Goku ang magulang na Terrasor na hayaan siyang tumulong pero tumatanggi itong makinig. Biglang may dumating na malaking ahas na gustong kainin ng mga itlog, pero buti na lang ay naroon si Goku at itinaboy ito. Samantala, dumating na sa Capsule Corp si Krillin kasama ang kanyang asawa at anak, at sinundan naman ito ni Yamcha at Puar na nakasakay sa bagong sports car. Ilang saglit pa ay dumating na rin sina Chi-Chi sa party, at agad napansin ni Krillin na hindi nila kasama si Goku. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang kanilang barbecue party, at masaya nilang in-enjoy ang pagkain, musika, at ang kanilang pagsasama-sama. Sa pugad, nagpa siya si Goku na manatili para protektahan ang mga itlog. Habang nakahiga ay naalala niya ang panahon na dumating siya sa Earth, at inampon ni Lolo Gohan, at kung paano siya pinalaki nito bilang mabuting mandirigma. Biglang may nag-away na 2 dinosaur sa ibaba ng pugad, at agad niya itong binuhat para dalhin sa malayo. Sa Capsule Corp, nagpatuloy ang lahat sa pagsasaya, nagkaroon sila ng paligsahan sa pagsayaw. Sumayaw si Chi-Chi ng kakaiba, at ayon kay Bulma ay sariling gawa ito ni Chi-Chi kaya tinawag niya itong Tai Chi-Chi. Nang mabanggit ni Dende si Goku ay biglang natigil ang kasiyahan at ang lahat ay nalungkot dahil napagtanto nila na hindi masyadong masaya ang party kung wala si Goku. Ganun pa man, muling pinasaya ni Chi-Chi ang lahat sa pamamagitan ng pagbibiro na magpalit sila ng asawa ni Bulma. Sa pugad, malapit nang mapisa ang mga itlog at dumating ang iba pang hayop para tingnan ito. Kaso biglang naging masama ang panahon at nanganganib ang mga itlog, kaya lumipad si Goku para kumuha ng mga punong kahoy.
Inilagay niya ang mga ito sa paligid ng pugad para pagtibayin ito, pero ang itlog sa gilid ng bangin ay tuluyan pa ring nahulog. Mabilis na lumipad si Goku para iligtas ang itlog bago ito bumagsak sa ibaba ng talon. Matagumpay niyang nailigtas ang itlog pero kinain siya ng malaking isda habang hawak ito. Buti na lang ay malakas si Goku at madali lang siyang nakalabas sa bibig ng isda. Sa puntong ito pa lamang naalala ni Goku ang party at nang makarating siya ay pauwi na ang mga bisita. Pinagalitan ni Chi-Chi ng husto si Goku pero muli pa rin inilabas ni na Chi-Chi at Bulma ang lahat ng pagkain at gamit sa party dahil sa tingin nila ay dapat ding makasali si Goku sa selebrasyon. Habang kumakain ay ikinwento ni Goku sa lahat ang tungkol sa mga itlog at kung gaano kaganda na makita ang pagsilang ng mga sanggol na pterosaur. Nagpatuloy si Goku sa pagkukwento habang ang lahat ay masayang nakikinig sa kanya. Makalipas ang isang dekada matapos ang pagkatalo ni Kid Buu, si Trunks na isang teenager na ngayon ay nasiraan ng eroplano at nagpa siya na lang na lumipad. Papunta siya sa bahay ni Goten upang tingnan kung nandoon ito. Pagdating niya doon, ang may edad ng si Chi-Chi ang kanyang nakita, at sinabi nito sa kanya na kasama ni Goten ang kanyang ama at iminungkahi na tanungin na lang niya si Gohan kung nasaan sila. Pumunta si Trunks sa bahay ni Gohan at nakitang bukas ang pinto. Pumasok si Trunks at nakita niya ang litrato ng kasal ni Gohan at Videl, at sa tabi nito, isang litrato ng kanilang 4 na taong gulang na anak na babae na si Pan. Nakita ni Trunks si Gohan na may mga dalang libro para sa isang kumperensya at nagpatulong ito sa kanya. Nang dumating si Videl para batiin si Trunks, lumitaw si Master Pogi sa isang patalastas sa TV para sa World Tournament na magsisimula kinabukasan, at sinabi ni Videl na sana ay tigilan na ng kanyang ama ang pag-ako sa mga bagay na hindi naman niya talaga ginawa, tulad ng pagtalo kay Cell, dahil nalaman niyang si Gohan ang pumatay dito. Pagkatapos ay tinanong na ni Trunks kung nasaan si Goten, at sinabi ni Gohan na nagte-training ito kasama si Goku at ang mga magulang ni Trunks ay papunta rin doon para bisitahin si Goku, na hindi pala alam ni Trunks. Pagkatapos nun ay pinakita sina Goten at Goku na naglalaban. Nang magpahinga sila, nakita nilang dumating sina Vegeta at ang talagang tumanda ng si Bulma para bisitahin sila. Galit si Bulma kay Goku dahil 5 taon na itong hindi nagpapakita sa kanila. Sinabi ni Goku na mukhang tumanda ng husto si Bulma kaya mas lalo pa itong nagalit. Tinanong ni Vegeta si Goku kung totoo bang sasali siya sa World Martial Arts Tournament ngayong taon at sumagot si Goku ng oo, dahil may isang taong sumali sa torneo na may sapat na lakas para matalo siya. Dagdag pa ni Goku, ang misteryosong manlalarong ito ay isang tao at hindi isang alien, na hindi naman mapaniwalaan ni na Vegeta at Bulma. Dumating si Trunks at tinanong si Goten kung sasali ba ito, at sinabi ni Goten na pinipilit siya ni Goku na kanselahin ang kanyang date para sa torneo. Naging biro tuloy ito para kay Vegeta, na nagsabing ang mga anak nila ni Goku ay naging mga tamad na sa panahong ito ng kapayapaan. Pagkatapos ay sinabi ni Goku na si Pan, ang kanyang apo, ay lalaban din sa torneo kasama niya at ni Goten. Nagpa siya si Vegeta na lumaban din sa torneo at sinabing sasali rin si Trunks, kung hindi ay hahatiin niya ang allowance nito. Kinabukasan, maagang pumunta ang buong pamilya ni Goku sa lugar ng torneo, at doon ay sinamahan ni Goku ang kanyang apo na si Pan na maglibot at magsaya. Yeah, seems nice to me. Pagkatapos bumili ng ice cream, may isang kupal na bata ang nakabangga kay Pan at for the fuck you pa ito sa kanya. Nag-alala si Goku na baka banatan ni Pan ang kupal na bata, pero buti na lang ay umiyak lamang si Pan habang sinasabi na nahulog ang kanyang ice cream. Ibinigay ni Goku ang kanyang ice cream kay Pan habang ang kupal na bata naman ay nahuli ng ninakawan nitong tindera. Pagkatapos nun ay nagkita-kita na ang buong Dragon Team, at dito ay sinabi ni Krillin na nagtatampo siya dahil hindi nagparamdam si Goku ng matagal, habang si Piccolo naman ay sinabi na hindi siya sasali sa torneo. Bago mag-umpisa ang torneo, dinala ni Goku si Pan sa isa pa nitong lolo na si Master Pogi. Nang malaman ni Master Pogi na sasali si Goku sa torneo, nag-alala siyang baka hindi siya manalo, ngunit tiniyak sa kanya ni Goku na kung sino man sa kanila ang makarating sa finals, hahayaan nila siyang manalo. Humiling si Goten kay Master Pogi ng mas magandang upuan para sa kanilang pamilya at mga kaibigan, at masayang sinabi ni Master Pogi na siya na ang bahala. Kaso sa harap mismo ng entablado sila inilagay ni Master Pogi, kaya nakatingin sa kanilang lahat ang mga tao. Hindi nakatiis si Videl kaya kinausap nito ang kanyang ama na ilipat na lang sila sa box section. Maya-maya pa ay tinawag na sa entablado ang mga mandirigmang kasali sa torneo. Sinabi ng tagapagsalita na magkakaroon ng bunutan ng 12 kalahok para matukoy kung sino ang kanilang makakalaban. Pagkatapos nun ay isa-isa nang tinawag ang mga kalahok para bumunot ng numero. Inutusan ni Goku si Majin Buu na gumamit ng magic para baguhin ang numero na kanyang mabubunot at ng iba pang mga kalahok dahil gusto niyang makalaban sa unang round pa lang ang isang mandirigma habang buo pa ang kanilang lakas.
Labis na nagulat si Vegeta nang malaman na ang gustong makalaban ni Goku ay ang batang si Ob. Ikinwento ni Goku kay Vegeta na bago niya patayin si Kid Buu, sinabi niya rito na nais niyang makalaban itong muli sa ibang pagkakataon. Iniisip ni Goku na marahil ay narinig ito ni King Yema at pinagbigyan ng kanyang hiling. Dagdag pa ni Goku, ang pangalang Ob ay binaliktad na Buu, kaya't malamang na si Ob nga ang reincarnation ni Kid Buu. Narinig ito ni Piccolo at Dende dahil sa kanilang pambihirang pandinig at sila ay kapwa nagulat. Ganun pa man, sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na kapangyarihan, ang batang si Ob ay walang tiwala sa kanyang sarili, at nabunyag na ang dahilan niya sa pagsali sa torneo ay para manalo ng pera na pambili ng pagkain para sa mga tao sa kanyang nayon. Pagkatapos nun ay sinabi ng tagapagsalita na kumpleto na ang listahan ng mga maglalaban. Naiinis ang kalahok na si Wild Tiger dahil si Pan ang kalaban niya, samantalang si Trunks naman ay kinikilabutan dahil bayot ang kanyang kalaban. Sinubukan naman ni Nock na asarin ang kalaban niyang si Vegeta, kaya maaga itong napatumba. Dahil sa nangyari ay umabante na si Vegeta sa susunod na round, at namangha sa kanya ang anak niyang si Bula na 1 taon lang ang tanda kay Pan. Sa wakas, nagsimula na ang unang round, kaya tinawag na si Pan na espesyal ang pagpapakilala dahil apo siya ni Master Pogi, at ang kalaban nito na si Wild Tiger. Madaling napatumba ni Pan si Wild Tiger palabas ng ring, kaya kasama na niya si Vegeta sa ikalawang round. Ang susunod na laban ay sa pagitan ni Goku at Ob. Ipinakilala si Goku bilang ang dating kampyon, habang marami namang naawa kay Ob dahil sa pagiging mapayat nito. Nag-usap sina Piccolo at Dende at sinabing ito na ang magiging tunay na laban para sa kampyonato. Takot na takot si Ob at naisip ni Goku na kailangan niyang galitan si Ob para mailabas nito ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Para magalit si Ob, sinubukan siyang asarin ni Goku sa pamamagitan ng pag-insulto sa kanyang nanay at tatay, at mukha namang umepekto ito. Sinipa ni Goku ang natatakot pa rin na si Ob, at halos mapalabas na ito ng ring, ngunit pagkatapos ay nagalit si Ob at sumugod kay Goku. Matapos insultuhin ni Goku si Ob at ang kanyang pamilya, hindi sinasadyang nailabas ni Ob ang kanyang nakakulong na galit at inatake si Goku. Pagkatapos masaktan sa atake ni Ob, nakumbinsi na si Goku na si Ob nga ang reincarnation ni Kid Buu. Ipinagpatuloy ni Goku ang pakikipaglaban kay Ob. May mga pagkakataon na sinasadyang magpatama ni Goku kay Ob para masukat niya ang lakas nito, at nagulat siya nang malaman na tunay ngang kasing lakas ito ng inaakala niya. Hindi makapaniwala ang buong Dragon Team na nakakayang masabayan ni Ob si Goku sa laban. Habang nagpapahinga si Master Pogi kasama si Majin Buu at B, nagsimulang yumanig ang buong paligid kaya lumabas sila, at laking gulat nila nang makita na matinding laban ang ibinibigay ni Ob kay Goku. Ganun pa man, sa kabila ng maraming malalakas na atake na ginawa ni Ob, hindi nakatanggap si Goku ng anumang pinsala. Natakot sina Captain Chicken at Nock sa lakas ni Ob at Goku at nagpasya silang umalis, pero isang opisyal ng torneo ang pumigil sa kanila. Nagpalusot ang dalawa na may kailangan silang gawin at tuluyang tumakas. Samantala, nagsimula ng seryosohin ni Goku si Ob at pinabagsak niya ito. Naisip ni Ob ang mga tao sa kanilang nayo na umaasa sa kanya, at nakapaglabas siya ng malakas na enerhiya. Gamit ang bagong lakas ay sinugod ni Ob si Goku, pero nakaiwas ito at muntik na siyang mahulog sa labas ng ring. Nagpasya si Goku na gamitin na kay Ob ang Kamehame Wave, pero binawi niya ito nang mawasak ang ring at kinuha niya si Ob para hindi mahulog. Matapos mapagtanto na hindi sanay si Ob sa labanan na gumagamit ng Ki Energy, inamin na ni Goku kay Ob na ang kanyang intensyon ay palabasin lamang ang kanyang kapangyarihan, at humingi ng paumanhin sa kanyang mga sinabi. Inalok ni Goku si Ob na magsanay sa ilalim niya para magkaroon siya ng mas mahusay na kontrol sa kanyang mga kakayahan. Bagamat nalilito, pumayag si Ob na sumama ngunit sinabi niya kay Goku na sumali siya sa World Martial Arts Tournament upang makuha ang premyong pera para sa kanyang pamilya na mahirap. Sinabi ni Goku na huwag mag-alala dahil hihingin niya ang pera kay Master Pogi. Matapos ihayag ang kanyang intensyon na sanayin si Ob upang maging susunod na tagapagtanggol ng Earth, nagpaalam na si Goku sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang sanayin si Ob. Umiyak si Pan at nagmakaawa kay Goku na huwag umalis, ngunit pinatahan niya ito at sinabihan na magpakatatag para sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kina Trunks at Goten na maging pansamantalang pinuno ng Earth. Humingi siya ng paumanhin kay Vegeta sa pag-alis nang hindi sila nagkakaroon ng isa pang laban. Pagkatapos nun ay kinuha na ni Goku si Ob at lumipad paalis. Lingid sa kaalaman ni Goku, sinabi ni Vegeta sa kanyang sarili na alam niyang ang tunay na intensyon ni Goku ay ang lalo pang lumakas at sanayin si Ob para maging kapantay niya. Samantala, nakumpirma ang hinala ni Vegeta nang aminin ni Goku kay Ob na ang tunay niyang intensyon ay para pareho silang lumakas. Balik sa tournament, nakansela ang torneo, kaya inaliw na lang ni Goten at Pan ang mga manonood sa pamamagitan ng laban.
Pagkatapos nun ay pinakita sina Goku at Ub na masayang nag-uusap habang patungo sila sa isla ni Ub. Nagsimula ang lahat sa Otherworld kung saan may ginaganap na tournament, natalo ni Goku si Frog, habang si Pican naman ay tinalo si Arcoa. Dahil sa resulta ng mga laban, sina Goku at Pican ang nagkaharap sa finals ng tournament. Samantala, sa check-in station, tulad ng dati ay abala ang lahat sa pagtatrabaho at ang lahat ay ginagawa ito ng maayos. Ganun pa man, sa makina na naglilinis ng mga kaluluwa, ang batang ogre na si Psyche Demon na tagapagbantay nito ay abala sa pakikinig ng heavy metal music. Dahil sa kapabayaan nito, napuno ang makina at sumabog, na naglabas ng lahat ng masasamang enerhiya. Binalutan ng masamang usok ang kupal na ogre at naging isang malaki, mukhang inosente, pero napakalakas na halimaw na nagngangalang Janemba. Ang unang ginawa ni Janemba ay ang maglagay ng barrier sa paligid ng check-in station ng Otherworld. Dahil dito, hindi na mapanatili ni King Yema ang kaayusan sa pagitan ng mga realm. Dahil sa pagkakakulong ni Yema, nakatakas ang mga kaluluwa sa Otherworld at nagbalik sa mundo ng mga buhay pa. Sa bahay ng mga San, pagkatapos kumain ng tanghalian ay nagrepresenta si Beedle na hugasan ng mga pinggan. Habang naghuhugas ng mga pinggan ay nakatanggap ng distress call si Beedle at nagkasundo sila ni Gohan na puntahan ito. Sa Otherworld, napahinto ang paglalaban ni Goku at Pican sa tournament dahil sa epekto ng kapangyarihan ni Janemba. Inutusan ni Grand kay sina Goku at Pican na tingnan kung ano ang nangyayari sa check-in station. Pagdating nila doon, sinabi sa kanila ni King Yema na ang halimaw na may gawa ng lahat ng ito ay nasa bubong ng check-in station. Nabigla sina Goku at Pican sa laki ni Janemba. Galit na inutusan ni Pican si Janemba na alisin ang barrier pero pinitik siya nito ng napakalakas. Nasabik ng husto si Goku matapos makita ang lakas ni Janemba, kaya iminungkahi niya na siya na lang ang makipaglaban kay Janemba habang si Pican naman ang magpapalaya kay King Yema. Pinasunod ni Goku si Janemba pababa ng impyerno para doon ito kalabanin. Pagdating sa impyerno, nagulat si Goku dahil nagbago ang paligid at naging kakaibang mundong puno ng makukulay na bato. Biglang gumawa si Janemba ng mga maliliit na kopya ng kanyang sarili at pinasugod ito kay Goku. Ganun pa man, madali lang na natalo ni Goku ang mga maliliit na Janemba. Sa Earth, kasalukuyang pinapabagsak ni Gohan at Beedle ang isang grupo ng mga zombie na gumagawa ng kaguluhan nang biglang dumating si Frieza. Nagalit si Frieza nang ipakilala ni Gohan ang sarili bilang anak ni Goku, at agad na inutusan ng kanyang mga alagad na patayin ito. Ganun pa man, pinatay agad ni Gohan si Frieza gamit ang isang suntok at energy shot, kaya tumakas na lang ang mga alagad nito. Samantala, masaya si Master Pogi dahil nakakaya niyang talunin ang mga zombie. Sa ibang lugar, kinokolekta ni Trunks at Goten ang mga Dragon Ball sa utos ni Bulma. Pagdating ni Trunks at Goten sa Capsule Corp ay tinawag agad ni Gohan si Shenron. Hiniling nila kay Shenron na ibalik ang lahat ng kaluluwa sa ilalim ng lupa, ngunit sinabi ni Shenron na kahit gawin niya yun ay babalik pa rin ang mga ito, dahil nasira na ang barrier na naghihiwalay sa ibang dimensyon. Sa Otherworld, inatake ni Pican ang barrier na nagkukulong kay King Yema pero hindi man lang ito napinsala. Ganun pa man, nang minura niya ang barrier ay bigla itong nabasag. Nadiskubre ni Pican na nababasag ang barrier kapag minura ito, kaya todong mura na siya dito. Sa impyerno, ginagamit ni Janemba ang kanyang kakaibang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya nahihirapan si Goku na kalabanin ito. Nag-Super Saiyan 2 si Goku pero hindi pa rin siya umubra, matapos siyang walang habas na paulanan ng malalaking energy blast ni Janemba. Dahil sa nangyari ay napilitan na si Goku na mag-power up sa Super Saiyan 3 para talunin ang kupal. Nabugbog ni Goku si Janemba, pero nag-transform ito sa mas maliit at mas malakas na anyo. Samantala sa Earth, pinigilan ni Goten at Trunks ang dictator at ang buong hukbo nito sa pananakop, pero ayaw pa rin sumuko ng mga ito kaya gumamit na sila ng Super Saiyan. Balik sa impyerno, nakipaglaban si Goku kay Super Janemba. Sa kasamaang palad, natalo si Goku matapos tamaan ng Hellgate. Pagkatapos ay gumawa si Super Janemba ng espada mula sa isang ogre club, at ginamit ito para mas lalo pang pahirapan si Goku. Nasugatan ng malalim sa balikat si Goku pero hindi pa rin ito tinigilan ni Janemba hanggang mahulog ito sa isang namuong bahagi ng blood pond at bumalik sa dati. Hiniwa-hiwa ni Janemba ang blood pond hanggang sa lumitaw si Goku na nasa gitna nito. Pero nang tatapusin na ni Janemba si Goku ay dumating si Vegeta para iligtas ito. Tinanong ni Goku si Vegeta kung paano niya nabawi ang kanyang katawan pero sinabi nito na hindi niya rin alam. Pagkatapos nun ay nilabanan ni Vegeta si Super Janemba sa kanyang Super Saiyan 2 form, pero wala siyang laban dito. Itinapon ni Janemba si Vegeta sa isang hawla ng mga tinik, pero nasalo ito ni Goku at pareho silang nagtago sa loob nito.
Alam ni Goku na hindi sila mananalo ng magkahiwalay, kaya iminungkahi niya ang paggamit ng fusion technique. Tumanggi si Vegeta, at sinabi na mas gugustuhin niya pang mamatay kaysa makipagsanib sa isang mababang uring Saiyan. Ngunit kalmadong sinabi ni Goku kay Vegeta na patay na siya. Pagkatapos nun ay biglang pinaulanan ng atake ni Janemba ang kulungan ng mga tinik at natamaan si Vegeta. Dito na napapayag ni Goku si Vegeta na subukan ng fusion dance. Bago pa tumama ang sunod na atake ni Janemba ay ginamit ni Goku ang instant transmission para makatakas sila ni Vegeta. Pagdating sa ligtas na lugar, agad na itinuro ni Goku ang fusion dance kay Vegeta, pero sobrang nabaduyan ito at muling nagdalawang isip. Samantala, sobrang napapagod na si Pikkon sa Kakamura pero hindi pa rin nababasag ng tuluyan ang malaking barrier. Sa Earth, kinakalaban pa rin ni Trunks at Goten ang hukbo ng dictator. Balik sa impyerno, tuluyan ang pumayag si Vegeta na gawin ang fusion dance kasama si Goku, subalit nabigo siyang iunat ang kanyang hintuturo sa huling sandali, kaya isang matabang nilalang ang nabuo sa kanilang pagsasanib. Pinangalanan itong Veko ni South Kai. Mahina si Veko at hindi magaling makipaglaban, kaya madali lang itong nabugbog ni Super Janemba. Ang tanging atake lamang ni Veko na nakakasakit kay Super Janemba ay ang mabaho niyang utot. Ganun pa man, hindi sapat ang utot para makaligtas kay Super Janemba hanggang sa maubos ang oras ng fusion, kaya tumakas na lang si Veko gamit ang kanyang rabbit fit technique. Hindi nagtagal ay naabutan din ni Super Janemba si Veko, pero biglang nawala ang fusion kaya nakalipad palayo sina Goku at Vegeta. Ikinagalit ni Vegeta ang palpak na fusion, pero dahil siya ang may kasalanan ay napilitan siyang pumayag na subukan ulit. Kaso sa pagkakataong ito ay inatake na sila ni Super Janemba para pigilan na makapagsanib. Buti na lang ay dumating si Pikkon para kalabanin si Super Janemba at bigyan sina Goku at Vegeta ng oras. Napagtanto ni Pikkon na gawa si Janemba sa parehong material ng barrier at sinimulang murahin ito. Gumana ang pagmumura at nasaktan ng husto si Super Janemba. Dahil sa ilang segundo na ibinigay ni Pikkon, naisagawa ni Goku at Vegeta ang fusion dance. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay na sila at nabuo si Gogeta. Sa Earth, naramdaman ni Goten at Trunks ang pag-fuse ng kanilang mga ama at nag-fuse din sila para buuin si Gotenks. Balik sa impyerno, binugbog lang ni Gogeta si Super Janemba. Tinapos ni Gogeta si Super Janemba gamit ang Stardust Breaker na nagpabalik dito sa dati nitong anyo bilang si Psyche. Tinalo naman ni Gotenks ang hukbo ng The Dictator sa isang Super Ghost Kamikaze attack. Sa impyerno, nagpaalam si Goku kay Vegeta bago ito bumalik sa kanyang spirit form. Pagkatapos ay pinakita na bumalik na sa normal ang check-in station. Sa Earth, habang lumilipad pa uwi, sinabi ni Goten at Trunks na nakita nila sina Gohan at Videl na naghalikan, sobrang nahiya sina Gohan at Videl.